Samantala, ilang araw na lamang at ipagdiriwang naman natin ang Kapaskuhan. At sa kabila po ng kalamidad na tumama sa mga taga-Eastern Samar, tuloy pa rin ang Pasko sa ating mga kababayan doon. Narito po ang espesyal na ulat ni Haji Kamin. Din ang pinsala ng bagyong Yolanda, ito na ang makikita sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar. Mga nawasak na bahay, nabuwal na puno, nalagas na mga sanga at dahon at sirang kalsada. Nakapanlulumong isipin na ganito ang sinapit ng bayan. Pero laking gulat namin ang aking mga kasamang sina Alan Rubin at Jovit Dizon nang tumambad sa amin ang Christmas string ito. Simple pero makulay. Napapalamutian ng mga Christmas balls, decoration at compact disc. Nadiskubre namin ang pamilya Saliwan pala ang nagmamay-ari nito. Dahil sinalanta nga ang Hernani, inisip namin kung paano pa makakapagdiwang ng Pasko ang mga residente. Inusisa ko sina Jessan Armendares at Lotlot Saliwan kung paano at bakit nila naisipang gumawa ng Christmas tree. Nakuha po namin yung mga materyales po na ginawa namin sa Christmas tree po namin sa mga inanod po na gamit dyan po sa likod po namin. Tapos ginawa po namin siya dahil mag-Christmas na nga po at siya, para ma-feel po yung spirit po ng Christmas at saka pag-asa po sa amin dito po sa sitio ng Burawis. Ang Christmas tree po ginawa namin ito ay sumisimbolo po siya ng pag-asa na kaming biktima ni Yolanda, bagyong Yolanda ay makakabangon sa ganitong trahedya po. Alam niyo mga kaibigan, matindi yung devastation dito sa bayan ng Hernani. Hindi mo aakalain na may makikita ka pa na mga Christmas tree na gaya nito. At itong Christmas tree po na ito, kung sa maniwala po kayo at sa hindi, doon, dyan po sa mga kahoy-kahoy na yan, niyugan na yan, dyan po nila na pulot yung mga materyales na ginamit para maitayo itong Christmas tree na ito. At kapag umuulan, kapag malakas ang hangin, nakakabilib kasi hindi man lang natitinag itong Christmas tree na ito. At ito ngayon yung nagsisilbing simbolo ng pag-asa ng mga residente sa bayan na ito. At dahil magpapasko na, tinanong ko din sa mga batang ito na nakilala naming sina Jimmy at Jessica kung ano ang gusto nilang regalo. Anong gusto mong maging regalo ngayong darating na Pasko? Ang una po ay maayos po ang bahay namin para meron po kaming matirahan. Tapos, hindi man lang kami mabasa sa ulan. Anong gusto mong maging paglaki mo? Piloto po. Bakit? Para po makita ko po ang bansa ng Pilipinas. Ikaw, anong gusto mong maging paglaki mo? Teacher. Bakit? Kasi gusto kong matulungan ko ang aking mga magulang. Anong gusto mong maging gift mo ngayong Pasko? Maayos ang aming mga bahay. Wala kang gustong laro? Mayroon. Ano? Kahit ano. Bagamat nasa lanta ng bagyo, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang pamilya na makakabangon rin sila at makapagdiriwang ng Pasko. Tunay ngang ang Christmas tree ito ang magsisilbing liwanag at pag-asa hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa mga residente ng buong bayan. At syempre, dahil ilang araw na lamang at Pasko na, nag-alay rin ng Christmas carol ang pamilya Saliwan para sa mga biktima ding gaya nila ng bagyong Yolanda. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year start. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Yay! Mula sa Eastern Samar, para sa Telebisyon ng Bayan, kasama sina Jovit Dizon at Alan Rubin, ako si Haji Kaaminyo.